Kung 65 ka o mas bata, dapat mong matutunan ang ehersisyong ito. Kung hindi pa, oras ng sanayin ang liksi mo. Ita video da ito, abi kapaakita namin sa iyo kung kahagos ang mahalaga at kung paano ka makakapagsimula agad. Sa araw-araw, kaunti lang galaw natin kaya madalas tayong naninigas. Pag 65 ka na at hindi na nagtatrabaho, lalala pa ito dahil may mga dating ginagawa ka sa trabaho na hindi mo na magagawa ngayon. Kaya mas mahalaga na regular kang gumalaw at mag-unat. Mahalaga ito dahil kapag naninigas ka, mas umiikli at humihigpit ang muscle fascia mo. Nagiging sanhi ito ng arthrosis, disc problems, at pananakit, mga bagay na ayaw mong maranasan. Marami kang magagawa para maiwasan ito. Kaya sisimulan na natin agad ang unang ehersisyo. Para dito, Petra, mabuti siguro kung humarap ka ng likod sa kamera. Mas mabuti ring gayahin mo agad si Petra. Itaas mo ang mga braso mo sa likod. Isa mula sa ibaba, isa mula sa itaas, at tingnan mo kung kaya mo lang bang magdikit ang mga kamay mo. Si Petra nga, nakakakapit na siya ng buo. Tingnan mo kung kaya mong magdikit o gaano kalayo ang agwat ng mga kamay mo. Maganda sana kung kaya mong magdikit kahit ang mga dulo ng daliri mo. Pero posible ring hindi mo magawa. At pagkatapos, kunin mo ang ating strap o kaya'y gumamit ka ng tuwalya o anumang tali o kahit anong meron ka. Pagkatapos, hawakan mo ito ng 2 kamay at isipin mong hanggang dito ka lang aabot. At ngayon, manatili ka lang sa posisyong yan. At nararamdaman mo na agad ang pag-unat kasi may pumipigil sa'yo para magdikit ang likod mo. At ngayon, maghintay ka hanggang sa humupa ang tindi ng pag-unat na yan. Pagkatapos, hawakan mo ng medyo mas mataas ang strap at ilapit mo pa ng kaunti ang mga kamay mo sa isa't isa. At gagawin mo ulit yan, maghihintay ka at palaging gawin ito sa intensity na kaya mo pa. Yung tipong sakit na nakakagaan pa rin ng pakiramdam. Dahil tuwing mapapansin mong medyo lumuluwag na, medyo nagre-relax na at bumababa na ang tindi ng pag-unat. Saka mo hahawakan ng kaunti pa at hihilahin mo pa ng mas mahigpit. Kahit gaano kalayo ang agwat mo, magagawa mo yan sa kahit anong distansya na meron ka pa. Palaging lumapit pa ng lumapit. At pagkatapos, ganito ang gagawin mo. Hihilahin mo ang loop. Ngayon, idaragdag natin ang lakas na pagsasanay sa ehersisyo. At ang lakas na pagsasanay na ito ay mas magpapaliksi sa iyo at magbibigay ng lakas sa mga kalamnan mo at magdudulot ito na mas maganda ang pagkilos ng iyong mga kasukasuan sa balikat. Ganito, hahatakin mo ngayon ang loop palayo sa isa't isa. Hawakan mo ito ng mahigpit at hilahin mo. Hilahin mo ito ng pinakamalakas na kaya mo nang hindi gumagalaw ang kahit ano. Walang gagalaw habang ginagawa ito. Hilahin ng mahigpit. Pagkatapos, paluwagin mo at tingnan kung kaya mong abutin pa ng kaunti. Subukan mong i-optimize ang posisyon. Pagkatapos, higpitan mo ang loop na parang gusto mo itong papunitin. Sa totoo lang, subukan mong punitin ang loop o ang tuwalya, pero huwag kang madulas dito. Nakakatulong din ito sa pagpapatibay ng mga daliri mo at unti-unting nagpapalakas sa iyo. Bitawan mo ulit, hilahin mo pa ng kaunti, lumapit ka pa. Gagawin pa natin ito ng 3 beses. Hilahin mo talaga ng mahigpit, talagang mahigpit na paghila. Gusto ng kanang kamay na tumaas, gusto ng kaliwang kamay na bumaba. Bitawan mo, tapos hilahin mo ulit ang sarili mo. At pagkatapos, dahan-dahan mo ulit bitawan. At mas maganda kung uulitin mo ito araw-araw syempre. Subukan mo rin sa kabilang bahagi, palitan mo palagi ng gilid. Ikalawang ehersisyo, para naman ito sa puwitan. Mahalaga ito dahil sa palagiang pag-upo, umiikli ang hip flexor at ang kalamnan ng puwitan. Kailangan niyang laging kontrahin iyon. Kaya maraming tao ang naninigas ang bahaging iyon. Kapag naiipit ang iskayas, nakakaramdam ka ng init at sakit sa puwitan. Iwasan natin ito. Ngayon, gagawin natin ang ehersisyong makakaiwas o makakabawi sa kondisyon na iyon. Pakiupo sa upuan at umupo ka ng medyo pasulong para may kaunting espasyo ka. Pero mag-ingat, syempre, huwag kang madudulas o huwag kang mahuhulog. Sige, maglalakad muna tayo para sa kanang puwitan. Gagawin natin ang ehersisyo. Iunat mo ang kaliwang binti mo. Kahit sa bahay, iunat mo ang kaliwang binti mo. At ilagay mo lang ng madali ang kanang paa mo sa ibabaw ng kaliwang binti. Kung kaya mo, pwede kang magpatuloy agad. Kung mahirap na ito para sa'yo, manatili ka lang sa ganyang posisyon at gawin mo ang ehersisyo na ipapakita namin mamaya sa eksaktong posisyong iyan.
Ngayon, subukan mong umakyat pa ng kaunti. Baka makarating ka hanggang sa ilalim lang ng tuhod at mapapansin mong hindi mo na kaya pang itaas. Kung ganon, gawin mo ang ehersisyo dito o subukang umangat sa ibabaw ng tuhod na mas mahirap. Pagkatapos, manatili ka lang sa ganyang posisyon. Kung may espasyo ka pa paatras, yumuko ka ng kaunti at mas lalong lalalim ang pag-unat. Pag narating mo na ang gusto nating posisyon, pwede mo na iyang pagtrabahuhan pa. At ngayon, ituwid mo ng husto ang iyong likod at itulak mo ang iyong pusod paabante. Mapapansin mo agad ang matinding pag-igting sa iyong kanang puwitan. Hilahin ang pusod papunta sa gulugod, hindi pa abante. Ibig sabihin, gusto mong itulak ang iyong pusod paabante. Pero pwede mong patabain o patagin ang iyong tiyan. Kung nakalaylay ang tiyan mo, patagin mo ito at higpitan. Pero gusto mo pa ring itulak ang tiyan mo paabante. Kasi doon mo mararamdaman agad ang pag-unat sa kanang balakang o sa kanang puwitan. At posible rin, lalo na kung may problema ka na talaga sa puwitan mo, na doon mismo sumasakit at iyon din ang nararamdaman mong sakit. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat mag-ehersisyo. Ang ehersisyong ito ay makakatulong sa iyo. Kasi ngayon hinihila mo mismo ang parte na masyadong maikli at masyadong tense, hinahatak mo pa lalo papunta sa harap. Oo, pwede mo ring tingnan habang nag-eehersisyo kung kaya mong gawing mas pahalang ang ibabang binti. Hindi naman kailangan. Ngayon, pwede ka pa ring maglagay ng kaunting puwersa, patuloy lang na umabante. At ngayon, magsisimula na ang ating lakas na pagsasanay. Ngayon, gamit ang lakas ng iyong kanang binti, itulak mo pababa ang iyong kanang paa laban sa iyong kaliwang binti. Pindutin mo ng madiin. At mararamdaman mo siguro na sa likod ng iyong puwitan, doon mismo sa parte na iniinat mo, ay umiigting ang kalamnan. Isa na naman itong palatandaan na maayos itong gumagana. Pindutin mo talaga ng madiin pababa, tapos bitawan mo at itulak mo paabante ang iyong pusod. At syempre, kasabay ng pusod, ang buong katawan mo rin ay sumusunod. Hanapin mo ulit ang intensity na kaya mo pang tiisin, yung sakit na nakakagaan pa rin ng pakiramdam. At pagkatapos, itulak mo ulit pababa gamit ang kanang binti mo ng pinakamadiin na kaya mo. Pindutin mo talaga ng madiin pababa. Lakas training ito. Mas madiin ang pagtulak, mas maganda ang resulta. Pagkatapos, bitawan at hilahin pa papunta sa harap. Malapit na nating matapos. 3 segundo na lang, tiisin, 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 at bitawan. Sobrang galing. Kung sa kabila mo nararamdaman ang problema, gawin mo yung kabilang side. Kung pareho, gawin mo lang pareho. May isa pa tayong ehersisyo. Baka pamilyar ka na, pero hindi ibig sabihin ay kaya mo na agad. Kaya naman, tumayo ka muna dyan. At ngayon, subukan mong abutin ang sahig gamit ang mga dulo ng daliri mo habang tuwid ang mga binti mo. At kung hindi mo kaya yon, dapat mo itong sanayin. At kung paano gawin yon, ipapakita namin sa'yo. Ituwid mo ng buo ang mga binti mo at ilagay mo ang 2 kamay mo sa hita at dahan-dahan kang yumuko paabante. Mapapansin mo na pagkatapos, may mararamdaman kang hatak sa likod ng tuhod, may hatak sa likod ng hita, may hatak sa ibabang bahagi ng likod, maaaring sa puwitan, at maaaring pati sa gitnang bahagi ng likod. Ayos lang nga yan kasi bawat hatak, iniiwas ka sa sakit. Lagi naming sinasabi niyan. Oh. Tuloy-tuloy lang, nagsimula na ang ehersisyo. Iunat ng lubusan ang tuhod. At abutin mo ng mga kamay mo ang likod ng iyong mga binti at maaari mong hilahin pababa ang iyong katawan. Oo, pwede mong hilahin pababa ang katawan gamit ang kamay sa binti. At huwag kang magmadali. Manatili ka sa ehersisyo hanggat kaya mo o gawin ito ng pinakamataas na intensity na kaya mo para mas maganda ang resulta. Hanggat kaya mo pa itong tiisin ng maayos, huwag mong pilitin ang pag-unat. Kapag sobrang baba, sasakit ang likod ng tuhod mo at hindi maganda ang pakiramdam, kaya mawawala rin ang gana mo sa ehersisyo. Hindi mo dapat gawin yon. Dapat may konting hatak pero di masakit at positibo pa rin ang pakiramdam mo. At dahan-dahan mo pang ibaba ang sarili mo. At ngayon, dito rin tayo gagawa ng ating lakas na ehersisyo. Ibig sabihin, mahigpit mong hinahawakan, gusto ng katawan mong umangat. Pero hindi siya gagalaw kahit 1 milimetro kasi hinahawakan mo siya ng mahigpit.
Oo, kaya napapadiin ang kalamnan mo kahit hindi gumagalaw. Yan ang mahalaga. Pagkatapos, bibitawan mo ulit at bababa ka pa. Mapapansin mong kaya mo pa. At ulitin mo ulit. Gusto mong umangat, pero pinipigilan mo ang sarili mo. Talagang pinipigilan mo. Pinapahirapan mo ang sarili mo. Pagkatapos, bibitawan mo at bababa ka pa ng kaunti. Kung kaya gawin, kung hindi, manatili ka. At pagkatapos, gagawin natin ulit yon. Gusto mong umakyat, pero kumakapit ka pa rin. Kumakapit ka pa rin, kumakapit ka pa rin, kumakapit ka pa rin. Binitawan mo ulit at bumaba ka pa ng huling beses. Malapit na nating matapos. Malapit na nating matapos ito. Tiyaga lang, 5 segundo pa, konti pa pababa, konti pa pababa, at konti pa pababa. Tapos, aakyat ulit. Ayos ka bang sumabay? Pakiramdaman mo ngayon. Ano ang pakiramdam ng lahat? Sa mga braso, sa puwitan, pakiramdaman mo. Kumusta na ang dulo ng daliri mo sa sahig? Nakagalaw ka na ba? I-share mo ang video na ito, sigurado mong magpapasalamat ang mga tao.